Bahagyang napasulyap si Mayap sa mga estudyanteng nasa kanyang likuran nang marinig ang tawanan at usapan ng mga ito. Napabuntong hininga na lamang siya at nagpatuloy sa paglalakad pauwi sa kanilang bahay. Simula pagkabata ay tampulan na ng tukso si Mayap dahil sa malapad na itim na nunal nito sa noo at kaliwang braso na maihahalin tulad sa balat ng unggoy. Ang isang mata niya ay kirat at malabo ang paningin kung kaya't nagsusuot siya ng salamin. Nasanay na siya sa mga masasakit na salita ng mga tao, ngunit hindi pa rin niya maiwasan na siya'y masaktan. Madalas napapatanong na lamang siya na kung bakit sa dinami-dami ng tao sa mundo, siya pa ang binigyan ng ganong klaseng mukha. Hindi nakaligtas si Mayap sa panghuhusga at panlalait ng mga tao. Bagamat tinatanggap na lamang niya yun dahil wala naman siyang magawa upang pigilan ang mga ito. Maging ang kanyang ina na inaakala niyang magtatanggol sa kanya ay palagi rin siyang iniinsulto sa tuwing ito'y nagagalit. Nagulat si Mayap nang biglang sumulpot sa kanyang tabi ang kapatid na si Dalig. Malayo pa lamang ay naririnig na nila ang bulyawan ng kanilang ina at amain. Naku ate, sigurado kong natalo na naman niyang si Sinto sa sabong. Sigurado kong isisisi na naman niya ang kamalasan niya sa'yo. Ha? Bakit ako na naman? Wala na akong ginawa kundi ang magbigay ng kamalasan para sa kanila. Gayong puro alak, sugal ang kanilang inaatupag imbis na magbanat ng buto. Natural hindi sila aasenso. Bagay talaga ang pangalan na Sinto sa kanya. Para kasing Sinto-Sinto eh. Ewan ko ba kay inay kung ano nakita niya sa lalaking yan? Natural, ang matipuno nitong katawan. Ngunit kakarampot naman ang utak. Tamad at pangit pa ang ugali. Buhat ng mamatay ang kanilang ama ay nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Nalulung ang kanyang ina sa sugal at paiba-iba rin ang karelasyon nito. Hanggang sa nakilala nito si Sinto na isa ring sugarol. Dali-daling lumabas ng bahay si Sinto at sinalubong silang magkapatid. Dinuro-duro pa nito si Mayap at sinabihin na ito nagdadala ng malas at sumpa sa kanilang bahay. Sinabi pa ni Sinto na nanghina ang kanyang manok nang madaanan nito ni Mayap, kung kaya't natalo ang manok panabong nito. Kuyumang kamao ng dalaga at galit na tinitigan ng amain. Pinigilan na lamang siya ni Dalig upang hindi siya lumaban sa lalaki, sapagkat siya pa rin ang pagagalitan ng ina at ang karelasyon lamang nito ang kakampihan kaysa sa kanila. Patuloy na binubulyawan ni Sinto si Mayap sa harapan ng nakikiusyosong mga tao. Wala man lamang ginawa ang kanilang ina upang sila'y ipagtanggol. Tumakbo si Mayap patungo ng kanilang bahay habang umiiyak. Bakit ganoon si inay? Simula nang makilala niya ang Sinto-Sintong yan, ay nagbago na ang trato sa atin. Hindi naman siya nun ganyan Parang mamamatay pag iniwan ng lalaking yun. Umalis na lang kaya tayo dito te. Doon na lang tayo kay Lola Liway. Napatingin si Mayap sa kapatid. Batid niyang tama ang naiisip nito. Dahil sila na lamang ang gumagawa ng paraan upang makapagpatuloy sa pag-aaral. Sa pamamagitan ng paglalabad at pagiging kargador tuwing walang pasok. Minsan ay kinukupit pa ni Sinto ang kanilang pangmatrikula. Kung magsusumbong naman sila sa kanilang ina, ay sila pa ang pinagsasabihan na madamot. Tinapos ang 2 ang taon ng eskwela at agad na umuwi kay Lola Liway sa kabilang baryo upang doon na lamang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Ayaw mang pumayag ng kanilang ina, ngunit buo na ang kanilang pasya sapagkat nahihirapan na silang makisama sa taong wala namang ginawa kundi ang bulyawan at gawing katulong silang magkapatid mula pagkabata. 50 minuto ang kanilang biyahe bago nakarating sa bayan na tinitirhan ni Lola Liway. Gising na, Dalig. Andito na tayo sa terminal. Mapungas-pungas na kinuha ni Dalig ang baga at sumunod sa kapatid pababa ng bus.
Nakaagaw ng pansin kay Mayap ang mga kakaibang bato na ginawang kwintas at pulseras na binebenta ng matandang babae, kung kaya't kagad siyang bumili noon. Kinahiligan ni Mayap ang pag-iipon ng mga kakaibang mga bato. Pinag-aaralan din niya ang mga katangian ng mga agimat, anting-anting at mutya. Maging ang tradisyon at kultura ng mga tao sa daigdig. Gusto niya mag-aral ng antropolohiya, ngunit batid niyang mahal ang kursong yun. Kung kaya't nagbabasa na lamang muna siya ng mga libro upang madagdagan ang kanyang mga kaalaman tungkol sa mga mutya. Nagulat siya nang biglang hawakan ng matandang babae ang kanyang palad. Hinila nito ang kanyang kamay, ngunit mahigpit pa rin yung hinahawakan ng matanda. Nagtaka si Mayap dahil nakatingin ito sa kanyang palad at animoy binabasa nito ang kanyang kapalaran. Mag-ingat ka, Ineng, sapagkat may panganib na siyang susubok sa'yo. Ngunit maswerte ka sa mga bagay na iyong matatagpuan. Pangalagaan mo ito upang ika'y mailigtas mula sa kapahamakan. Matapos na sabihin yun ng matanda, ay agad naman itong binitiwan ng kamay ng dalaga. Ibinigay rin ito ang mga biniling kwintas at pulseras ni Mayap at agad na tumalikod. Dalig, narinig mo ba ang sinabi ng matandang babae? Ano ba yun? Napaismid si Mayap sa kapatid sapagkat akala niya'y nasa tabi lamang niya ito. Ngunit abala rin pala ito sa pagpili ng mga kain sa nagtitinda. Hindi na muling pinaalam ni Mayap sa kapatid upang hindi na ito matakot pa. Walang pagsidlan sa tuwa si Lola Liway nang makita ang dalawa niyang apo mula sa bintana. Dali-dali niyang sinalubong ang mga ito at mahigpit na niyakap. Napansin rin niya ang lungkot sa mga mata ng dalawang apo, kung kaya't agad niyang inanyayahan ang mga ito upang pumasok sa kanyang bahay. Napaagay ata ang inyong bakasyon, mga apo. Mabutit hindi naghurumintado ang magaling ninyong ina dahil pumarito kayo. Ayaw na namin makasama pa ang karelasyon ni Inay. Wala nang ginawa kundi ang maglaseng, magsugal at bulyawan kami magkapatid. Kahit batid niyang nambababae ay ayos lang sa kanya. Dito na po kami sa inyo, kung ayos lang po, Lola. Abay, walang problema sa akin. Bukas ang aking tahanan para sa inyo. O siya, alam kong gutom kayo. Tamang-tama ang paksiw na aking isinasalang. Maya-maya lamang maluluto na yon. Namangha si Mayap sa mga isdang pinatutuyo ni Lola Liway na nakalatag sa mesang kawayan. Nang makita niya ang isda na may berdeng mata at asul na kulay sa loob, nilapitan niya ito. Pinisil niya ang mga mata ng katabing isda, ngunit hindi ito katulad sa malaholin na mata na kanyang nakita. Kinuha niya ito at inilagay sa maliit na telang sisidlana. Te, kakain na tayo. Tama na yung pagtitig sa mga isda. Baka mamaya magpalit pa kayo ng mukha. Che, isa ka pa. Alam mo, Dalig, may mutya na makukuha mula sa mga mata ng isda. Nagbibigay ito ng kakaibang kapangyarihan o mahika sa sino mang makakuha nito. Gutom lang yan, te. Saka gustuhan mo makapaghiganti sa sinto na yun. Kung ano-ano nang nasa imahinasyon mo. Halika na, gutom na ako. Maingat na itinago ni Mayap ang nakuhang mata ng isda. Hindi siya nagkamali na isa yung mutya o agimat katulad ng nabasa niya sa libro. Malapit sa dalampasigan naninirahan si Lola Liway, kung kaya't ang pagtitinda ng mga isda sa merkado ang hanap buhay nito. Naging katuwang niya sina Mayap at Dalig, kung kaya't naging madali sa kanya ang gawain. Ngunit kahit saan magpunta si Mayap, ay hindi pa rin natigil na pag-usapan ng mga tao ang kanyang mukha. Tinatakpan na lamang niya ito ng bandana upang hindi matakot ang mga tao sa kanya. Nagimbal ang mga mamamayan sa baryo nang kumalat ang bali-balita sa natatagpuang putol na bahagi ng katawan sa masusukal na lugar. Walang pagkakakilanlan. Nalalapit na rin ang pasukan kung kaya't nagdulot yun ng takot sa mga mag-aaral.
May nakapagsabi na aswang ang may kagagawa noon na lumipat ng paaralan ng magkapatid sa bayan ng Pampanga kung saan sila kasalukuyang naninirahan. Napahinto si Mayap sa pagbabasa ng libro nang biglang may tumama sa kanyang ulo. Pagtingala niya ay napangisi ang kaklase niyang babae na si Rosette. Binato siya nito ng pambura. Oops! Kusang lumipad lang ang pambura. Teka, ano ba yung itsura mo? Pinaglihi ka ba sa unggoy? Malakas na nagsitawanan ng mga mag-aaral sa sinabi ni Rosette kay Mayap. Umalingaw-ngaw ang mga halakhak ng mga ito sa loob ng silid-aralan. Ilang sandali na patigil ang mga ito sa pagkakantyawan dahil dumating na si Binibining Luna na kanilang guro. Hindi na pinatulan pa ni Mayap ang pang-iinsulto ng kaklase sapagkat siya ang pinakamatanda sa klase at kailangan na lamang niyang intindihin na mga batang isip pa ang mga ito. Sa edad na 19 ay nasa 3 baitang pa lamang siya ng sekundarya. Si Dalig naman ay 18 dahil pahinto-hinto silang magkapatid sa pag-aaral. Umanga si Mayap sa kagandahang taglay ng kanilang guro na si Binibining Luna. Bagamat mahigit na 30 anyos na, ay wala pa itong asawa at mga anak. Maraming estudyante at mga binata ang nahuhumaling sa kanyang kagandahan, kung kaya't maraming nanliligaw sa naturang guro. Siniko siya ni Dalig nang mapansin na tulala na naman siya habang nakatingin sa kanilang guro. Naku ate, huwag mo nang pangarapin pa na maging kasing ganda ni Binibining Luna dahil suntok sa buwan lamang yun. Magkaklase sila ng kapatid, kung kaya't maging ito ay hindi nakaligtas sa panunukso ng mga mag-aaral. Habang papauwi, ay napatigil sila sa paglalakad nang mapansin ang nag-uumpukang mga tao. Nakiusyoso na rin silang dalawa upang tukuyin kung ano ang nangyayari. Ayon sa sinabi ng mga taong naroon may natagpuan na pira-pirasong bahagi ng katawan na ikinukubli sa mayayabong na damuhan. Nagkalat pa ang mga balat ng itlog sa paligid ng tinadtad na katawan. Walang ideya ang mga tao kung sino ang may kagagawan noon maliban na lamang sa sinasabing aswang. Napatingin ang isang alay kay Mayap nang mapansin ang malapad at makapal niyang nunal sa braso. Matalim siyang tinitigan nito mula ulo hanggang paa. Magandang araw po sa inyo, Ale. Bati ni Mayap sa babae sapagkat animoy kinikilati siya nito. Unang beses na makita siya sa baryo. Marahang lumayo ang babae sa kanya at nakipag-usap sa ibang mga taong naroon. Sa palagay ni Mayap, siya ang pinaghihinalaang aswang ng mga ito. Ayon na rin sa reaksyon ng mga mukha ng mga kababaihan. Dalig, halika na, umalis na tayo rito. Tingnan mo, sa akin na natuon ang pansin ng mga babae. Baka isipin nila na akong pumatay sa mga yan. Dali-daling umalis ang magkapatid sa lugar na yun. Subalit hindi pa rin sila nakaligtas sa mga mapang-usig na mga mata. Ilang sandali nagulat ang magkapatid nang mabangga nila ang matandang babae dahil sa kanilang pagmamadali. Namilog ang mga mata ni Mayap nang makilala niya ang matandang babae na siyang pinagbilhan niya ng pulseras at kwintas. Hinawakan siya nito sa braso at matalim na tinitigan. Mag-iingat kayo sapagkat nagsisimula ng maghasik ng lagim ang mga kampo ng demonyo. Mapanlin lang, maging ang mga mapanghusgang mga tao ang siyang makakalaban mo. Lola, hindi ko po maintindihan ang mga sinasabi mo. Maaari mo bang ipaliwanag sa akin ang ibig mong sabihin? Ilang sandali ay binitiwan siya ng matanda na hindi man lamang sinagot ang kanyang katanungan. Tinungo nito ang mga taong nagkukumpulan at tinatanaw ang mga tinadtad na mga bangkay. Baka siya ang aswang na tinutukoy ng mga tao. Napakatalinhaga ng kanyang mga salita. Huwag ka nga manghusga, Dalig. Lalo na't hindi mo pa alam ang kwento ng buong pagkatao nito.
Habang papauwi ng bahay, ay hindi mawala sa isip ng dalaga ang sinabi ng matanda. Paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang pandinig ang mga salita nito. Kinuha niya sa bulsa ang mata ng isda na naging bato. Sa hinuha niya, maaaring siyang tinulungan ng matandang babae upang tukuyin kung talagang mutya yun o hindi. Araw-araw na inaabangan ni Maya pang matandang babae sa daan sakaling makadagdag ito sa kanyang kaalaman tungkol sa mga bato. Bahagya siyang napangiti nang masipat ng kanyang paningin ng matandang babae na kanyang hinahanap. Agad niyang tinungo ang kinaroroonan nito at kinausap. Lola, magandang araw po. Ako po si Mayap. Nais ko lamang pong itanong kung may kaalaman po ba kayo sa iba't ibang uri ng mutya? Gayong marami po kayong binibentang mga samot-saring bato. May mga langis rin po ba kayong binibenta na makapagpatibay at pampalakas ng bisa ng mga mutya? Anting-anting o agimat? Abay, Ineng, ikinagagalak kong makita kang muli. Sa panahon ngayon, ay madalang na lamang sa mga kabataan ang nahihilig sa mga bato, anting-anting at mutya. Isa ka sa nararamdaman ko may malakas na gabay. Ang pinili ng mga engkantadong putian na makakapagtangan ng mga mutya na iyong hinahangad. Heto ang langis na maaaring makapagpalakas ng bisa nito. Ibibigay ko na lamang sa iyo. Pakaingatan mo ito. Ipahid mo tuwing araw ng Biyernes. Ako nga pala si Apo Maka. Lola, ano po bang ibig ninyong sabihin na naglipana na mga kampo ng demonyo? Isa-isa nang lumalabas ang mga nilalang na sanhi ng kamatayan ng mga tao. Mag-iingat kayo sapagkat nagkukubli sila sa magandang katauhan. Subalit may masamang pakay sa sinumang mahuhulog sa kanilang bitag. Maya-maya ipinakita ng dalaga ang pinaghihinalaan niyang mutya sa matanda. Doon niya nakumpirma na isa itong mutya na maaaring gawing anting-anting na mata ng isda na naging bato. Sa tulong ng mutya na ito ay nakapagbibigay ng proteksyon pangkalahatan, depensa at gabay sa oras ng panganib. Nagbibigay rin ito ng malinaw na paningin sa taong makapagtangan nito. Pinaalala ni Apo Maka sa dalaga na huwag dalhin ito sa lamay, sementeryo at hubarin ito sa tuwing nakikipagsiping sapagkat mawawala ng bisa ang naturang mutya o anumang anting-anting na suot. Laking pasasalamat ni Mayap sapagkat naisakatuparan niya ang isa sa kanyang pangarap, ang makapagtangan ng mutya. Kinahiligan ni Mayap ang tungkol sa mga mahiwagang mga bato sapagkat palagi ikinukwento ng yumao nilang ama noon na minsan rin itong naging antingero. Sumasama siya sa mga kaibigan nito sa mga kagubatan upang maghanap ng mga agimat at mutya. Subalit dahil hindi pa ganoong katibay ang kanyang espiritual na taglay, nagkaroon siya ng malubhang karamdaman na dulot ng mga elementong may taglay na itim na kapangyarihan. Hindi nito nakayanan kung kaya't humantong sa kamatayan. Gayunpaman, ay naging maingat at pinag-aaralan ng mabuti ni Mayap ang mga kakaibang mga mutya at bato na maaari niyang maangkin upang hindi siya matulad sa sinapit ng ama. Habang kumakain ng tanghalian sa kantina, hindi mapakali si Mayap dahil sa kanyang naaamoy. Tila bumaliktad ang kanyang sikmura kung kaya't dali-dali niyang tinungo ang banyo at dooy inilabas ang lahat ng kanyang nakain. Sinundan siya ng kapatid sapagkat batid nito mula pa pagkabata ay hindi na gusto ni Mayap ang amoy ng bawang. Kapag nakakakain naman siya dito, ay namamantal ang kanyang balat. Nakasisiguro akong aswang ang babaeng yan. Nakita niyo namang sumama ang pakiramdam ng Mayap na yan nang maamoy ang ginisang bawang. Bumili ng sariwang bawang si Rosette sa kantina at pinatadtad nito ng pino. Pagkalabas ni Mayap sa banyo, ay hinaplos niya sa mukha ng dalaga ang katas ng bawang.
Ilang sandali nagsimula ang walang tigil sa pagbahing ni Mayap. Namantalang kanyang balat at nagsimula na ring manikip ang kanyang dibdib. Aswang confirmed! Isang aswang ang babaeng to! Hoy! Anong pinagsasabi mo? Hindi aswang ang ate ko. May allergy sa bawang kaya siya nagkakaganyan. May aswang ba na umaamin? Di ba wala? Naku, tigilan nyo kami! Lahi kayo ng mga aswang! Mangiyak-ngiyak na pinainom ng tubig ni Dalig ang kapatid upang mabawasan ang pamamantal nito. Ilang sandali ay may mga gurong pumasok sa kantina at pinagsabihan si Rosette sa ginawa nito kay Mayap. Pangising nilisan ng grupo ni Rosette ang magkapatid at may naiisip na namang kasunod na plano ang mga ito kung paano patatalsikin sa paaralan ang pinaghihinalaang mga aswang. Umuwi ng bahay ng magang-maga ang mukha ni Mayap. Gayon na lamang ang pag-aalala ng kanilang lola. Naglaga ito ng luya. Ang tubig na pinaglagaan ay nilagyan niya ng kalamansi upang maibsan ang pamamaga ng mukha, labi at dila ng apo. Nakatutulong din ito sa pagpapagaling ng sipon. Wala talaga kasing sama ng mga tao, La. Wala naman po silang diferensya sa katawan, ngunit sa utak napakalaki ng kanilang kapansanan. Paano nga namang hindi ka mapagkakamalang aswang ate? Hindi normal ang itsura mo. Nakadagdag pa ang pagkakaroon mo ng allergy sa bawang na yan. Ayan tuloy, aswang confirmed daw sabi ng bruha. Pinunasan na lamang ni Dalig ang katawan ng kapatid. Noon pa man ay siya lamang ang kakampi nito. Maging ito'y nasasaktan sa pangiinsulto ng ibang tao kay Mayap. Naalala ni Mayap na araw yun ng Biyernes kung kaya't kinuha niya ang langis na ibinigay ni Apo Maka sa kanya. Inilabas niya mula sa telang sisidla ng mutya at pinahiran yun ng langis. Mutya ng mata ng isda na naging bato. Naway gabayan at proteksyonan niyo po kami mula sa masasamang tao, elemento at panganib. Paulit-ulit na sambit ni Mayap habang pinapahira ng langis ang mutya. Ginawa niya itong kwintas upang gawing anting-anting. Simula noon ay palagi na niya itong dala. Sa di kalayuan ay may napansin ang dalaga na animoy naglalakad sa kadiliman. Sa pagkakataong yun ay luminaw ang paningin ng kirat niyang mata na nooy halos hindi makakita. Tumambad sa kanyang balinpataw ang isang babaeng buhaghagang buhok at may bitbit itong malaking itlog. Kinurap-kurap niya ang mga mata sa pag-aakalang namamalikmata lamang siya sa nakikita. Subalit nasisiguro niya na maaaring yun ang aswang na gumagala sa baryo at nambibiktima ng mga tao. Dalig, halika dito, bilis! Nakita ko na ang aswang! Nasaan? Sa dilim niyan makikita mo pa bang tinuturo mo? Kailan pa ba luminaw ang mga mata mo? Ngayon lang. Ayun nga siya! Isang babae na animoy may daladalang itlog. Buhaghag ang kanyang buhok. Pakiwari kung may putol pa ang katawan nito. Hindi makita ni Dalig ang tinutukoy ng kapatid. Ilang sandali ay nawala na rin sa paningin ng dalaga ang nilalang na kanyang nakita. Ilang araw na hindi nakapasok ng eskwela si Mayap dahil sa namamaga pa rin ang kanyang labi at mukha. Kung kaya't si Dalig ang siyang naging tampulan ng tukso ng kanyang mga kaklase. Aba, may lakas pa ng loob ang aswang na pumasok sa eskwela. Mamaya kainin mo kami ng buo niyan. Bakit? Magpapakain ka ba? Ikaw lang ang gusto kong kainin eh. Yang matabil mong dila, ang sarap lantakan. Ang mapupula mong labi, nakakagigil sakmalin. Sabayin pa ng napakaganda mong pisngi. Ang sarap hiwain. Salungat sa pag-uugali ni Mayap ang kapatid na si Dalig. Palaban at hindi basta-basta nagpapatalo sa mga taong nangiinsulto sa kanila. Maging sa kaanyuan ay malayo ito sa itsura ni Mayap. May makiisig na pangangatawan dahil batak sa pagiging kargador at mga gawain. Kayumanggi ang balat, ngunit mapapansin na kagandahang lalaki nito. Bahagyang napalanok ng sariling laway si Rosette dahil sa dobleng ibig sabihin ng lalaki
na nakatayo sa kanyang harapan. Sabayan pa ng nakakaloko nitong tingin na wari siya'y hinuhubaran. Kung ako sa'yo, Rosette, tigil-tigilan mo ng pang-iinsulto at pangahamak sa aking kapatid. Kapag nairita ako sa'yo, kakainin kita. Naintindihan mo ba? Nilapit pa ng binata ang mukha niya sa mukha ng babae, kung kaya't bigla itong namula sa kanyang ginagawa. Tiimbagang itong iniwan ng binata sa silang kinauupuan nito at bumalik rin siya sa kanyang upuan. Naging madalas ang pag-uusap ni Mayap at Apo Maka. Nalaman ng dalaga na hindi lamang isa ang pumapatay sa baryo, dahil minsan na rin nakasagupan ng matandang manggagamot ang mga ito. Ngunit dahil sa liksi ng mga aswang ay hindi niya ito natalo. Lalo na't mag-isa lamang siya noong panahon ng kanilang laban. Siya pa ang pinaghihinalaan ng mga kabaryo na naghahasik ng lagim, kung kaya't madalang na lamang siyang magpakita sa mga tao. Binibigyan na lamang niya ng babala ang mga taga-baryo, ngunit imbis na magpasalamat ay pinaalis nila ang matanda. Dahil sa madungoy sa mukha nito, pinaghihinalaan na aswang o di kaya'y baliw. Tuwing araw ng Martes lamang naliligo si Apo Maka, dahil yun ang kanyang paraan upang mapalakas ang mga anting-anting at mga mutya niyang taglaya laban sa mga naglilipan ng kalabang aswang. Ramdam ko po ang husgahan, insultuhin at paratangan ng kung ano-ano. Simula pagkabata ay hindi ako nakatakas sa mapangmatang lipunan. Lahat ng masasakit na salita ay aking narinig. Napakasakit na hindi man lamang ako na ipagtanggol ng aking ina dahil nabulag sa pag-ibig sa maling lalaki. Gayunpaman, hindi po ako kailanman nakaramdam ng pagkamuhi sa kanya. Bagkus palagi ko pong pinagdarasal na sana'y bumalik siya sa tama niyang katinuan at maisipan na andito kaming mga anak niya na nagmamahal sa kanya. Hindi nasusukat ng panlabas na kaanyuan ng kabutihan ng tao. Nasa puso. Yan ang dahilan kung bakit pinili ka ng mga engkantadong gabay. May matatagpuan pa kayong mutya. Subalit kaakibat nun ay ang nagbabadyang panganib. Tibay ng loob at lakas ng pangangatawan ang kinakailangan. Huwag magpalinlang sa nakikitang kagandahan. Tandaan mo ang aking mga paalala sa iyo, Ineng. Nagpaalam si Apo Maka sa dalaga nang makita ang paparating na si Dalig. Masayang ibinalita ng binata sa kapatid ang paninindak nito kay Rosette, dahilan na matakot ito sa kanya. Nahinto ang masaya nilang usapan nang biglang hablutin ng isang ali ang banda ng nakatakip sa mukha ni Mayap at siya'y sinabunutan. Dahilan ng pagkagulat, nabitiwan niya ang basket na naglalaman ng mga panindang tuyong isda. Bitiwan niyo ako! Wala po akong kasalanan sa inyo! Nasasaktan na po ako, Ali! Naalala ni Dalig na yun ang babaeng matalim na nakatingin kay Mayap nung sila'y nakikiusyoso sa mga bangkay na natagpuan sa Talahayban. Pilit niyang tinutulok ang babaeng sumusugod sa kanyang kapatid. Ilang sandali ay napaghiwalay rin niya ang dalawa. Maghunos dili po kayo. Hindi porket kakaibang itsura ay aswang na kaagad. Wala kayong pinagkaiba sa aswang na sinasabi nyo, sapagkat kayo mga panghusga ang siyang pumapatay sa damdamin ng mga katulad namin na gusto lamang mamuhay ng payapa. Ngunit iginiit ng babae na simula na makatungtong sa baryo si Mayap ay sunod-sunod na ang patayan at bangkay na natatagpuan sa baryo. Nakita rin niya ang dalaga na kinakausap nito si Apo Maka na siyang pinaghihinalaan nilang aswang. Ayon sa ali, marahil nakalahi ni Apo Maka si Mayap. Pangit lang po ang itsura ko, subalit di ako masamang tao. Hindi ko nga po kayo hinuhusgahan na kasimbaho ng hininga mo ang pag-uugali ninyo. Sa kababantay ninyo ng aswang, hindi mo na naaalagaan yung sarili ninyo. Pag may oras po kayo, magsipilo ng ngipin at maglinis din po ng katawan. Hindi yung pangit na itsura lamang ang palagi niyong nakikita. Inis na tugon ng dalaga at iniwan na napahiya ang ali sa harapan ng kanyang mga kasama. Nang makalampas sa maraming tao,
ay paika-ikang lumakad si Mayap dahil sa sakit ng kanyang binti. Inayos niya ang nagulo niyang buhok. Nagtamo rin siya ng iilang galo sa pisngi at braso. Kung hindi dumating si Dalig, natitiyak niyang napuruhan na siya ng matabang babae. Lapitin siya ng away, ngunit tila isang superhero si Dalig na bigla na lamang sumusulpot upang siya'y ipagtanggol. Ganoon na lamang ang pasasalamat niya na sa kabila ng away-bati nilang magkapatid ay hindi nila iniiwan ang isa't isa. Magkaramay sila sa hirap at ginhawa. Kailangan damihan mong pagkain mo. Dahil marami ka pang mararanasan na sabunutan. Ay teka, bakit naglalako ka? Akala ko ba'y nagpapagaling ka sa bahay? Sayang naman kasi pag hindi ito maibenta. Isa pa, konti na lang naman ang pamamantal ko. Gusto ko rin namang makapagpahinga si Lola Liway. Hanip nga eh. Sa tuyong isda hindi ka allergic. Pero sa bawang parang mamamatay ka. Alam mo, siguro nga aswang ka. Napangiti na lamang si Mayap sa biro ng kapatid. Tinulungan siya nito sa paglalako ng mga tuyo. Sa di kalayuan ay tanaw nila si Binibining Luna. Maging si Dalig ay lihim na napahanga sa ganda ng guro. Ayon sa napagtanungan niya, ay wala pa itong natipuhan ni isa sa mga manliligaw nito. Nagkaroon ito ng nobyo, ngunit naglaho na lamang na parang bula. Kung kaya't matapos noon ay hindi na nagkaroon ng karelasyon ng kanilang guro. Kumaway ito sa kanila at napangiti. Tila matutunaw ang binata sa kanyang kinatatayuan dahil sa nakakaakit ng ngiti at maamong mukha ni Luna. Naisip niya na kung hindi lamang siya estudyante nito, ay tiyak na liligawan niya ang babae. Ngunit nakaramdam siya ng panghihinayang sapagkat batid niyang hindi naman siya magugustuhan nito. Teka lang ha. Ba't napatutulala? Hoy! Tulo na yung laway mo sa katititig kay Binibining Luna. Maaari bang ilako na natin ito bago pa tayo maabutan ng dilim? Upang maubos ang mga tuyong isda, ipinagpalit ni Dalig ang mga ito sa kalamansi at iba pang sangkap sa pagluluto na tinatanggap naman ng kanyang mga kakilalang tindero. Magandang ideya ito, lalo na't kakailanganin din naman nila ang mga sangkap na yon. Bago makarating sa kanilang tinitirhan, ay kinakailangan pa nilang dumaan sa gubat. Inabot ng dilim ang magkapatid, kung kaya't dali-dali silang naglakad pa uwi, sapagkat batid nilang hinihintay na sila ni Lola Liway. Napatigil sila sa paglalakad nang marinig ang hindi pangkaraniwang tunog. Wari pinagsamang nangingitlog na manok at iyak ng baboy. Nagkatinginan ng dalawa at dahan-dahang tinungo ang pinagmumula nito. Nagkubli sila sa likod ng puno at sinisilip ang hayop na kanilang naaaninaw. Ngunit laking pagkagulat nila nang makitang nakatuwad ang isang nilalang na yun at pilit na ibinubukan nito ang malaking bibig. Sa pagkakataong yun ay nakaramdam ng takot ang magkapatid. Subalit ipinagpatuloy nila ang kanilang pagmamasid. Tumambad sa kanilang paningin ang nagbabagang pares ng mga mata na may mahabang ngipin. Ilang sandali ay nahati sa dalawang bahagi ang katawan nito na ikinagulat nila. Napatampal si Mayap sa kanyang bibig dahil sa hindi makapaniwala sa aswang na kanyang nakita. Iniluwa rin ng nilalang na yun ang dalawang malaking itlog mula sa bunganga nito. Ngayon ko lang nalaman na may nangingitlog na manananggal. Huwag kang maingay, baka marinig tayo. Ilang sandali ay napansin nilang napatingin ang aswang sa kanilang kinaroroonan. Ngunit pilit nilang ikinukubli ang kanilang katawan sa malaking ugat ng puno. Maya-maya'y pinagaspas nito ang malalapad niyang pakpak at dinala ang kalahating katawan at dalawang itlog na kanyang iniluwa. Isang uri ng aswang na tinatawag na mangkukutod.
Katulad ito sa manananggal na nahahati ang katawan. Subalit ang kaibahan lamang nito sa pangkaraniwang manananggal ay nangingitlog ito. Kapag nabasag o napisa ang itlog, matatagpuan sa loob nito ang bahagi ng katawan ng kanyang mga nabiktima. Nang tuluyan ng makalayo ang mangkukutod na aswang, ay dali-dali silang kumaripas ng takbo pauwi ng kanilang bahay. Ngunit nakaagaw ng pansin kay Dalig ang suot na kwintas ng kanyang kapatid. Te, kumikinang ang bato sa iyong kwintas. Tignan mo. Hinaplos ni Maya pang mutya. Ilang sandali may naaninaw siyang lumilipad sa himpapawid patungo sa kanilang kinaroroonan. Biglang hinablot ng mangkukutod na aswang si Dalig upang dagitin. Subalit buong lakas na hinila ni Maya pang kapatid at naalala ang kalamansi at dayap na naroon sa kanilang basket. Kumuha ng kapirasong kalamansi si Mayap at isinilid sa bulsa ng kapatid. Ate, huwag mo kang bitawan! Pakiusap! Ayoko pa mamatay! Habang dinadagdagan ni Mayap ng kalamansi ang bulsa ng pantalon ni Dalig, napapansin niyang pababa ng pababa ang lipad ng mangkukutod na aswang. Animoy pabigat ng pabigat din ang katawan ni Dalig. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama upang maiwasan na madagit ng mga masasamang nilalang ay palagi itong nagbabaon ng kalamansi. Dahil mabigat yun sa mga aswang kagaya rin ng barya. Napansin ni Mayap na nahihirapan ang mangkukutod na aswang sa paghila kay Dalig. Kung kaya't nagkaroon siya ng pagkakataon na makadampot ng sanga. Binali niya yun at pinahira ng katas ng kalamansi. Bitiwan mo ang kapatid ko! Sigaw ng dalaga. Sabay tusok ng sanga sa dibdib ng mangkukutod na aswang. Tinusok-tusok ito ng paulit-ulit ni Mayap gamit ang sanga hanggang sa mapuruhan ng aswang sa braso. Pumalahaw ito nang bumao ng sanga sa kalamnan nito, dahilan para mabitiwan ito ang kanyang biktima. Pinagaspas nito ang mga pakpak at patuloy na lumipad palayo sa himpapawid. Muntik na akong malapan ng aswang, ate. Sadyang totoo sila. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Umiiyak na niyakap ni Maya pang kapatid at inalalayan nitong tumayo. Ilang sandali pa at unti-unting humina ang pagkinang ng mutya na suot ni Mayap. Ate, tingnan mo. Tumigil na sa pagkislap ang mutya. Sa palagay ko, sa tuwing may kalaban at ikay nasa panganib, nagbibigay ito ng babala. Marahil ganoon na nga. Nararamdaman ko rin na naging malinaw ang aking paningin sa kadiliman. Isa sa taglay na ibinibigay ng mata ng isda na naging bato. Humahango silang dalawa ng pumanhik sa kanilang bahay at do'y nakatulog na sa paghihintay sa kanila si Lola Liway. Kinabukasan, maagang pumasok sa paaralan ng magkapatid. Tanging tingin na lamang na mag-aaral ang kanilang napapansin. Hindi na tinutukso ng mga estudyante si Mayap ng harap-harapan. Meron pa ring nanlalait sa kanya, ngunit tanging bulungan na lamang ang kanilang naririnig. Sa takot na kainin sila ng inaakalang aswang na magkapatid. Lumiban sa klase si Binibining Luna. Ayon na rin sa kaibigan nitong guro, masama ang pakiramdam nito. Kung kaya't kinakailangan niyang magpahinga. Ikinalungkot ni Dalig ang balitang yon dahil hindi niya nasilayan ang babaeng nagpapatibok ng kanyang puso. Tila isang himala na hindi na ako tinutukso ng rosette na yan. Epektibo ang pananakot mo, ha? Hindi nila alam na takot ka rin sa aswang. Shh! Huwag ka maingay. Takot kasi kakainin ko siya ng buhay. Nagtawanan na magkapatid sa kanilang kapilyuhan. Ilang sandali ay may pumasok na matandang guro. Nakakatakot ang striktong mukha nito. Kung kaya't naging tahimik ang mga mag-aaral hanggang sa matapos ang klase. Hindi nakaligtas sa paningin ni Mayap ang sugat sa braso ng ginanga. Naalala niya na doon banda niya nasugatan ng aswang na kanilang nakasagupa. Pinilig-pilig niya ang kanyang ulo
Sa isipin na nagkataon lamang yun. Sinilip niya ang kwintas sa kanyang baga. Hindi naman niya nakitang kumislap ito, kung kaya't mali ang kanyang hinala. Tumunog ang batingaw, senyales na tapos na ang klase. Oras ng tanghalian kung kaya't agad silang pumunta sa kantina. Nang buksan niya ang kanyang bag upang kunin ang kanin, namilog ang kanyang mga mata nang mapansin na kumikislap ang mutya sa kanyang kwintas. Ngunit sino? Sa dami ng taong narito. Marahil isa sa mga nandito ay aswang. Ilang sandali ay tumigil sa pagkinang ang mutya ng isda na naging bato. Palinga-linga siya sa paligid upang tukuyin kung sinong may kahina-hinalang kilos. Ngunit wala siyang napansin. Isang linggo na lamang ay darating na ang undas. Tradisyon ni Lola Liway na linisin ang puntod ng kanyang asawa at anak ng maaga bago dumami ang mga taong bumibisita sa sementeryo. Matatagpuan ang sementeryo sa liblib na baryo sa gitna ng gubat. Dahil dito, madalang lamang sa isang taon na bumibisita ang mga pamilya ng mga yumao sapagkat nakakatakot ang lugar at mahirap ang daan patungo roon. Lola, kami na lamang po ang maglilinis doon. Dumito ka na lamang muna at bibisita na lamang tayong muli. Masama pa naman ang pakiramdam mo ngayon. Walang nagawa si Lola Liway kundi ang sundin ang sinabi ng kanyang mga apo. Napakaswerte niya sa dalawang apo dahil mababait at masisipag ang mga ito. Nang makarating sa sementeryo ay wala pa silang nakikitang ibang tao roon. Tanging mayayabong na mga damo at mga baging na nakapalibot sa mga puntod ang bumungad sa kanila. Nagtulungan silang dalawa sa pagagapas ng mayayabong na mga damo at paglilinis ng puntod ng yumao nilang kapamilya. Maya-maya'y umihip ang malakas na hangin na siyang nagpatayo ng balahibo na magkapatid. Nakaamoy sila ng nakakasulasok na amoy na maihahalin tulad sa nabubulok na laman. Tinakpan ng dalawa ang kanilang mga ilong dahil sa hindi makayanan ng mabahong amoy na sumasama sa ihip ng hangin. Hinanap nila sa mga puntod, subalit wala silang nakita. Maging sa paligid ng mga nitso, sakaling may hinukay roon dahilan ng mabahong amoy. Nilibot ko na ang paligid at inisa-isa ko ng tignan ng mga puntod. Wala naman akong nakita na nabubulok na hayop o hinukay na bangkay. Ay, nakakapagod. Pinahid ni Dalig ang mga pawis na pumapatak mula sa kanyang noo. Napansin niya si Mayap na lumalakad palayo na ng sementeryo, patungo ng kasukalan. Tumakbo siya sa kinaroroonan ng kapatid. Sinusundan nito ang pinagmumula ng nakakasulasok na amoy hanggang sa marating nila ang masikot, madilim at nakakatakot na parte ng gubat. Te, bumalik na tayo sa sementeryo. Baka may mga masasamang espiritu naninirahan at mabulabog pa natin. Matulad pa tayo kay tatay. Alam mo bang sa mga masikot na gubat matatagpuan ang mga bertud at mga agimat? Maaaring dito rin tinatapon ng mangkukutod na aswang ang kanyang mga biktima. Ayaw magpapigil ni Mayap kung kaya't hindi siya iniwan ng kapatid kahit gusto na nitong umalis sa naturang lugar. Namilog ang mga mata ni Mayap nang maaninaw ang isang malaking bulaklak na mahigit 1 metro ang lapad nito. Rafliza, ito ang pinagmumula ng nakakasulasok na amoy. Batid mo ba, Dalig, na may taglay itong mutya o bertud na maaari nating gawing anting-anting? Alam mo, te, tsaka kahumaling mo sa mga bato para ka ng antingera. Mapano pa tayo niyan? Halika na, ang baho na eh. Tumalikod si Dalig upang bumalik ng sementeryo. Subalit napansin niyang hindi sumusunod sa kanya ang kapatid. Bagkus nagpatuloy pa ito sa paglapit sa bulaklak na Rafflesia. Napabuntong hininga na lamang si Dalig at muling binalikan ng kapatid. Namangha si Mayap sa bulaklak na Rafflesia. Hinawakan niya ito at napansin na may 2 matigas na bato sa ibabaw nito.
Marahan niyang kinuha ang mga bato. Naisip niya na yun ang mutya na taglay ng kakaibang bulaklak. Ayon na rin sa kanyang nabasa, ang Rafflesia ay isang vascular na bulaklak. Wala itong dahon, tangkay at chlorophyll. Mahigit 11 kilo ang bigat nito. Tumutubo ang Rafflesia sa kagubatan kung saan may engkantadong tagabantay. Ate, ngayon ako nakakita ng ganitong klaseng bulaklak. Ngunit bakit napakabaho nito? Tinatawag ito ng mga tao na bangkay na halaman dahil sa kanyang mabahong amoy. Bagamat maraming matutuklasan na taglay na kapangyarihan ng mutya na galing sa bulaklak na ito. Maging si Dalig ay namangha sa mutya na nakuha ng kapatid. Kulay dalanda na may pula sa gitna nito. Napatigil sila sa pag-uusap nang mapansin ang isang lalaki na nakaupo habang nakaharap sa kanila. Dali-dali nilang itinago ang mutya na nakuha sa bulaklak ng Rafflesia. Ngunit laking pagtataka nila nang biglang nawala ang bulaklak sa kanilang tabi. Lumakad pabalik ng sementeryo ang magkapatid. Subalit napatigil sila sa paglalakad nang bigla na lamang humarang ang lalaki sa kanilang harapan. Napangisi ito at malakas na hinataw si Dalig gamit ang sanga ng puno. Sandali lang, Manong. Ano po bang kasalanan namin sa inyo? Patuloy na umilag ang magkapatid sa pag-atake ng lalaki. Naningkit ang mga mata ni Mayap dahil sa inis. Gamit ng karet ay iwinasiwas niya ito sa harapan ng lalaki at natamaan ito sa pisngi. Ano po ba ang problema ninyo? Tigilan mo kami kung ayaw mong tagtarin kita nito! Itinaas ni Mayap ang karet nang bahagyang tumigil ang lalaki sa pagsugod sa kanila. Ngunit sinabi nito na ibigay ng magkapatid sa kanya ang batong kanilang nakuha sa mahiwagang bulaklak. Sinugod silang muli ng lalaki habang nakangisi. Bagamat nagtulungan ng magkapatid sa pag-aatake sa hindi kilalang lalaki, kung kaya't nagpagulong-gulong ito pababa ng damuhan. Pasuray-suray itong bumangon. Mababanag ang pagkainis sa mukha nito bago tumakbo palayo sa magkapatid. Lihim siyang sinundan ng magkapatid hanggang sa sumapit ang dilim. Sa hinuha nila'y yun ay isa sa mangkukutod na aswang na pumapatay sa mga tao. Sa tingin ko nasa panganib tayo. Dala mo bang mutya ng mata ng isda? Iniwan ko sa bahay dahil manghihina ang bisa niyon pag dinala sa sementeryo. Tanging langis lamang ang dala ko ngayon. Di ba't may natagpuan tayong bertud ng Rafflesia? Pahiram mo kaya ng langis. Baka sakaling lumakas ang bisa at matulungan tayo nito. Agad na pinatakan ng langis ni Mayap ang bato na nakuha sa Rafflesia. Pinunit niya ang itim na bandana at inilagay niya roon. Sabay sambit ng mga katagang itinuro sa kanya ni Apo Maka upang lumakas ang bisa ng mga mutya. Patuloy na sinusubaybayan ng tingin ng magkapatid ang lalaking kanilang minamanmanana. Ngunit may malakas na bagay na tumama sa kanilang ulo, dahilan para mawalan sila ng malay. Nagising si Mayap at Dalig sa isang kubo. Tanging ang maliit na gasera lamang ang nagbibigay liwanag sa madilim na paligid. Nakatali ang kanilang mga kamay at paa, dahilan kaya nahihirapan silang gumalaw. Kiniskis ni Dalig ang tali sa dingding at pilit na kinakalas ito. Nasaan na kaya tayo? Kaninong bahay ito? Napatigil sila sa pag-uusap nang maaninaw ang paparating na lalaki na nooy may hawak na palanggana na may sariwang laman. Pumapatak pa ang sariwang dugo sa sahig kung kaya't nangamba ang magkapatid sa kanilang kaligtasan. Nagkunwari silang walang malaya at nakiramdam kung anong gagawin ng lalaki sa kanila. Ilang sandali ay may pumasok muli sa loob ng dampa. Dahan-dahang iminulat ni Mayap ang kanyang mga mata. Tumambad sa kanyang paningin ang matanda at ang strikto nilang guro na si Binibining Fe. Lumakad ang lalaki papalapit sa magkapatid
upang hanapin ang mutya ng Rafflesia. Animoy hinuhubaran na nito ang dalawa, kung kaya't hindi nakatiis si Mayap dahilan na malakas niyang tinadyakan ng lalaki. Bitiwan mo nga ako! Lumayo ka sa akin! Natumba ang lalaki sa ginawa ng dalaga, kung kaya't malakas siyang sinampal ng lalaki at pilit na hinahanap pa rin ito ang mutya. Kinuha niya ang patalim at itinutok sa leeg ni Mayap. Pilit nitong pinapaamin kung saan ito nilagay ang mutya. Kahit anong pananakot ito, ay hindi pa rin sumasagot ang dalaga. Bagkos tinitigan lamang siya nito ng matalim. Paulit-ulit siyang sinampal ng lalaki upang siya'y magsalita. Hindi na kayanan ni Dalig ang pananakit nito sa kapatid, kung kaya't sinabi niyang nasa kanya ang mutya. Napangisi ang lalaki at natuon ang pansin nito sa binata. Kinapkapan siya nitong muli habang matalim na nakatingin lamang sa kanila ang kanilang guro na si Fe. Hindi sila nagkamali na mga aswang ang mga taong kanilang kaharap dahil sa lansa ng amoy ng bahay at mga bahid ng dugo sa loob noon. Paano kung may bibigay sa yung mutya gayon nakatali ako? Kaligan mo muna ako at kusa akong ibibigay sa iyo. Pinatayo siya ng lalaki, bagamat nakatali pa rin ang mga kamay at paa. Inisa-isa ang bulsa ng kanyang pantalon at damit, ngunit hindi pa rin natagpuan ng lalaki ang hinahanap nito. Dahil sa inis ay tuluyan na nitong hinubad ang suot na pantalon ni Dalig. Napukaw ang atensyon ng matandang guro at mababanaag ang pagnanasa nito kay Dalig. Natuon ang paningin nito sa ibang bahagi ng katawan ng binata. Ipaubaya mo na lamang siya sa akin. Ako na ang maghahanap sa mutya. Hinila niya si Dalig patungo sa papag at dooy pinagpatuloy na hubaran si Dalig. Hindi sukat akalain ng binata na pagnanasaan siya ng kinikilala nila na strikto at matandang dalaga na si Binibining Fe. Hinahaplos ni Fe ang matipunong dibdib ng binata dahilan na makaramdam si Dalig ng pagkairita. Bitiwan mo nga ako! Nakakadiri ka! Matagal na kitang nagugustuhan. Hindi man kita nakuha noon. Titiyakin kong magiging aking ka na ngayon. Ayoko sa matandang katulad mo! Lalo na napatunayan kong isa kang aswang! Wala ka nang magagawa. Maswerte ka pa nga at bubuhayin pa kita. Ngunit kapalit nun, ang paligayahin ako. Ang kapatid mo lamang ang aking papatayin dahil wala naman siyang silbi. Pahalakhak na tugon ng guro. Malakas siyang tinadyakan ni Dalig dahilan na napasandal si Fe sa dingding. Nagkaroon ng pagkakataon na makuha ng binata ang kutsilyo na nasa ibabaw ng mesa. Gamit nun ay tinanggal niya ang tali sa kanyang mga kamay at paa. Nilapitan siya ng lalaki nang makitang nakalas sa mga tali. Ngunit malakas niyang itinarak sa balikat nito ang kutsilyo at itinulak palayo sa kanya. Naramdaman ng binata ang kakaibang lakas na nananalaytay sa kanyang katawan. Wari niya ay marahil yun ang bisa ng tanga ng mutya ng Rafflesia na ibinigay ni Mayap. Kaya ganun na lamang ang kagustuhan ng mga mangkukutod na aswang na kunin ang mutya, sapagkat nagtataglay ito ng depensa pangkalahatan, nagbibigay ng lakas, liksi at may kabalat kunat rin itong taglay na hindi matatablan ng anumang sandata kung mababasbasa ng magaling na manggagamot. Maging ang mga aswang ay hinihintay ang pagsibol ng mga agimat upang magkaroon ng mahabang buhay at maging pananggalang sa kanilang mga kalaban. Napabuntong hininga si Mayap nang lumuwag ang tali sa kanyang kamay at inalis ang tali sa kanyang mga paa. Tinulungan niya si Dalig sa dalawang taong umaatake sa kapatid. Dapat ikaw ang nagtuturo ng magandang asal, maging modelo sa mga mag-aaral. Ngunit bakit ikaw pang naghahasik ng lagim at pumapatay ng mga tao? Lahat ng madampot na bagay ni Mayap sa loob ng kubo ay kanyang ibinabato kay Fe. Maging ang kalderong naglalaman ng mga buto ay inihagis niya patungo sa guro. Nandilat ang mga mata ni Fe
Nang maramdaman na umiinit ang kanyang katawan, yumuko ito na animoy iniunat ang kanyang balakanga. Ilang sandali ay unti-unting tinutubuan na ng bakpak ang likod ng guro. At nagbago ang anyo nito bilang isang mangkukutod na aswang. Nahati ang katawan ng guro, kung kaya't bahagyang napatras si Mayap sa kanyang kinatatayuan. Hindi ako nagkamali sa aking hinala. Ikaw ang aswang na gustong kumuha kay Dalig. Maaaring sa mga nawawalang mga mag-aaral sa paaralan na ikaw ang sanhi. Hindi ko kasalanan na hindi ninyo ginagamit ang inyong utak. Mga mangmang, ang dali ninyong mauto, kapalit ng mataas na grado. Naalala ni Mayap na may kaklase sila na binagsak ni Binibining Fe dahil hindi nakapagpasa ng proyekto at palaging lumiliban sa eskwela. Pumunta sila sa guro upang magtanong kung anong maaari nilang gawin upang maipasa ang asignaturang science. Matapos noon ay hindi na nila nakita ang dalawa. Narinig lamang niya sa kumakalat na balita na ang dalawa nilang kaklase ay nagtanan. Ikaw ang dahilan ng pagkawala ni na Russell at Linda? Pinatay mo rin ba sila? Huwag kang mag-alala, makakasama mo rin sila. Pinagaspas nito ang pakpak upang lapitan si Mayap. Ngunit mabilis na dinampot ng dalagang gasera sa ibabaw ng mesa. Buong lakas na inihagis ni Mayap sa mangkukutod na aswang na nasa harap niya. Nang mabasag ang bote ng gasera sa ulo nito, nasunog ang buhaghag nitong buhok. Aligagang pinapatay ng aswang ang apoy na nagliliyab sa kanyang ulo. Nagkaroon ng pagkakataon si Mayap na sugurin ng aswang gamit ang mga pinuto na sanga ng kahoy. Paulit-ulit niyang hinampas ang mangkukutod na aswang, dahilan para hindi na ito makalipad pa ng maayos dahil sa pinsala nito sa kanyang pakpak. Nakita ni Mayap ang pasuray-suray na lumalakad na ibabang bahagi ng katawan ng mangkukutod na aswang. Hinalukay niya yon gamit ang mga sanga ng kahoy. Sabay nun ay malakas na palahaw ng aswang. Walang yakang bata ka, tigilan mo yan! Pilit nitong pinapagaspas muli ang kanyang mga pakpak. Ngunit walang awang itinarak ng dalagang sanga sa kanyang mata. Napatras ang mangkukutod na aswang na sapu-sapu ang dugo ang mata. Hindi pa nakontento si Mayap. Tinusok niyang muli ang kabilang mata ng aswang upang tuluyan na itong mabulag at hindi na makapangbiktima pa. Hindi mawari ng magkapatid ang lakas ng kanilang katawan habang nakikipaglaban sa dalawang aswang. Nang makita ng lalaki ang nangyari sa kasamang mangkukutod na aswang, ay tumakbo ito palayo sa magkapatid. Ngunit laking gulat niya nang bigla siyang bumangga kay Apo Maka. Saan ka pupunta? Dito lamang pala kayo nagtatago na magkapatid. Sa pagkakataong ito, ay nagkamali kayo sa inyong nabiktima. Mababanaag ang takot sa mukha ng lalaki nang makita ang matandang manggagamot. Kinuha ni Apo Maka ang tansong patalim at inundayan ng saksak ang aswang. Pasinok-sinok na inilabas ng mangkukutod na aswang ang mahaba niyang dila at sa dulo nito ay may itim na bato. Kinuha yun ni Apo Maka at dinurog upang wala nang makakuha pa nito. Ang itim na batong ito ay mutya na tangan ng mga aswang. Ito ang dahilan kung bakit minsan ay hindi mo nararamdaman ang kanilang presensya sa tuwing sila ay normal na tao. Marunong silang magtago ng kanilang enerhiya sa pamamagitan nito. Pumunta si Apo Maka sa sementeryo upang bisitahin ang namayapa niyang anak. Tuwing gabi siya bumibisita upang walang sino mang tao ang makakita sa kanya. Pinatay ng mga aswang ang kanyang asawa at kaisa-isang anak. 30 taon na ang nakakalipas. Kung kaya't gano'n na lamang ang kanyang kagustuhan na mahanap ang mga aswang upang maipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang mag-ama. Yun din ang dahilan kung bakit niya tinanggap ang basbas ng kanyang mga magulang upang sumunod sa yapak ng mga ito na maging isang manggagamot
at maging tagapagmana ng mga mutya at agimat na pagmamay-ari ng kanyang mga magulang. Habang naglalakad sa kadiliman ay narinig niya ang sigawan sa kubo, kung kaya't dali-daling tinungo ang munting dampa na yon. Nakita siya ni Dalig at Mayap, kung kaya't nilapitan siya ng mga ito habang pilit na tumatakas sa mangkukutod na aswang na guro. Inihagis ni Apo Maka ang patalim patungo sa mangkukutod na aswang. Tumama yun sa kanyang ulo, kung kaya't agad itong bumulagta sa lupa. Asintado! Ang galing niyo po, Lola! Sa kabila ng katandaan ay malakas at malinaw pa rin ang mga mata ng matanda. Ayon sa kanya ay ginagabayan siya ng kanyang mga gabay na hindi nakikita ng pangkaraniwang mga tao. Kinuha ni Apo Maka ang supot sa kanyang bulsa. Binudburan niya ng abo at pinatakan ng langis ang tumitibok-tibok pa na laman ng ibabang bahagi ng katawan ng mangkukutod. Ilang sandali ay bumula ito at biglang natumba. Natitiyak nilang patay na ang aswang na yon. Laking pasasalamat ng magkapatid sa pagdating ni Apo Maka. Nilibot nila ang paligid ng kubo upang siyasatin kung may ibang biktima pang itinatago ang dalawang mangkukutod na aswang. Nasipat nilang magkapatid ang malaking itlog na nakahanay sa ibabaw ng mga tuyong damo. Hinawakan niyo ni Dalig, ngunit laking gulat ang binata nang biglang mapisa ang itlog. Bumungad sa kanilang paningin ang putol na ulo ni Russell sa loob nito. Napatampal sa bibig si Mayap dahil sa pagkabigla. Inisa-isa nilang binasag ang mga itlog na naroon at natuklasan nila na ang mga laman ng itlog ay ang mga bahagi ng katawan ng mga biktima. Karamihan sa mga ito ay lalaki at mag-aaral sa paaralan kung saan nag-aaral ang magkapatid. Ang aswang na si Fe ay mahilig sa mga batang lalaki. Madalas niyang biktima ang mga birhen. Kaya ganoon na lamang po ang pagnanais niya na dagitin si Dalig. Madalas rin niyang binabagsak sa klase ang mga kalalakihan upang sumunod sa kanyang mga kagustuhan. May sa katuparan lamang nito ang pansariling pangangailangan. Hinatid ni Apo Maka ang magkapatid pauwi sa kanilang bahay. Ngunit hindi na siya pumasok pa sa tahanan ni Lola Liway. Maraming salamat po sa inyo, Apo. Mag-ingat po kayo sa inyong paglalakbay. Ganoon na lamang ang pag-aalala ni Lola Liway nang makauwi ng hating gabi ang dalawang apo. Upang hindi na mag-alala pa ang kanilang lola, ay sinabi na lamang nila ng mayayabong ng mga talahib ang naging sanhi ng kanilang mga galos. Habang nagpapahinga, ay pinuntahan ni Mayap ang kapatid nito. Sinabi niya kay Dalig kung ano ang dapat gawin upang pangalagaan ang binigay niyang mutya ng Rafflesia. Inisa-isa rin niyang pinaliwanag ang mga pinagbabawal sa mutya. Kahit na may tangan ka na ng mutya ng Rafflesia, ay mag-ingat ka pa rin. Huwag basta-basta makipag-away at gamitin lamang ito sa kabutihan, Dalig. Iingatan ko to. Huwag ka mag-alala. Hindi ko kakalimutan ang mga paalala mo. Ilang sandali pa'y nakaidlip na ang dalawa dahil sa pagod. Kinaumagahan ay malakas na katukang bumulabog sa tahanan ng maglola. Papungas-pungas na mga mata si Lola Liway na bumangon upang tukuyin kung sino ang kumakatok. Nagulat siya nang pagbuksan niya ang galit ng mga kabaryo. Ayon sa mga ito, ay may natagpuan na namang luray-luray na katawan malapit lamang sa talampasigan. May nakakita raw sa dalawa niyang apo na naglalakad kung saan malalim na ang gabi. Ang magkapatid ang itinuturo nila na may kagagawa ng pagpaslang. Narinig ni Dalig ang paratang ng mga tao, kung kaya't dali-dali siyang bumangon upang harapin ang mga ito. Hindi kami aswang tulad ng sinasabi nyo. Maging kami hinahabol ng aswang. Kung may nakakita man sa amin ng ganong oras, ay dahil ginabi kami sa pag-uwi galing sa sementeryo. Kahit anong paliwanag ni Lola Liway at ng magkapatid, ay galit pa rin sa kanila ang mga tao. Kung kaya't pinasok na nila ang tahanan ni Lola Liway
at kinaladkad ang magkapatid palabas doon. Umiiyak na nagmamakaawa si Lola Liway upang tumigil na ang mga tao sa pananakit sa kanyang mga apo. Inutusan niya ang dalawa na tumakas bago pa sila mapatay ng mga ito. Hinihingal habang tumatakbo ang magkapatid. Hindi nila alam kung saan sila paroroon. Naisip ni Maya si Apo Maka na siyang makakatulong sa kanila. Inaabangan nila ang matanda sa daan kung saan nila ito palaging nakikita. Ngunit hindi ito napadaan ng araw na yun. Pansamantala silang nanirahan sa loob ng gubat upang magtago sa mga taong naghahanap sa kanila. Hindi na rin nakabalik ng paaralan ng magkapatid. Araw-araw silang nagbabaka sakali na makitang muli si Apo Maka. Habang nakaupo sa gilid ng daan, may dumang sasakyan. Sakay ang iilan sa kanilang mga kaklase. Sa hinuhay niya ay bibisitahin ng mga ito ang kanilang guro na si Binibining Luna, sapagkat hindi pa rin ito nakakabalik sa pagtuturo. Ate, maaari ba natin puntahan si Binibining Luna? Kahit makita lang natin siya at malaman kung anong nangyari sa kanya. Dahil sa pagpupumilit ni Dalig, wala nang nagawa ang kapatid kundi ang pumayag sa kagustuhan nito. Pinara nila ang truck na napadaan. Nakisuyo sila sa driver na kung maaari makisakay silang magkapatid. Hindi nagdalawang isip ang matandang driver sa pakiusap ng dalawa sa kanya. Kinakausap pa nito ang magkapatid habang binabaybay nila ang daan. Manong, dito na lamang po kami. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Bago sila makababa ng sasakyan, ay binigyan pa sila ng driver ng saging na karga ng truck nito. Mag-iingat po kayo, Manong. Kumaway ang magkapatid sa driver habang ito'y papalayo. Tinahak ni Mayap at Dalig ang masukal na gubat patungo sa baryong tinitirhan ni Binibining Luna. Iilan lamang ang pamamahay na kanilang nadaanan bago makarating sa bahay ng kanilang guro. Paano kayo nakakain ni Binibining Luna na manirahan sa ganitong klaseng lugar? Malayo sa mga tao. Pag sumigaw ka rito, walang makakarinig sa'yo eh. Napansin nila ang mga kaklase na pumasok sa bahay ng guro. Biglang may sumulpot na babae sa likuran ni Mayap at hinawakan ang kamay niya. Sinabi ng babae na huwag na silang tumuloy sa bahay na yun dahil baka sila'y mapahamak. Pagkasabi nun ay agad na tumakbo ang madungis na babae palayo. Dalig, huwag na kaya tayong tumuloy. Nararamdaman kong mapanganib ang lugar nito. Ngayon pa ba tayo aatras? Nandito na tayo eh. May mutya tayong dala na magliligtas sa atin kung sakali nasa panganib tayo. Kaya huwag ka na mangamba pa. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang marating nila ang bahay ni Binibining Luna. Napatigil sa pagwawalis ang matandang babae na may mahabang buhok nang makita sila nito. Nagpakilala sila na mag-aaral ni Luna kung kaya't kagad silang pinapasok sa bahay. Nagulat si Rosette nang makita sina Dalig at Mayap doon. Inirapan niya ang dalawa at pasalampak na napaupo. Sa dinami-dami ng araw na maaaring bisitahin si Binibining Luna, sumabay pa kayo sa amin? Inis na naibulalas ng babae. Hindi na pinatulan pa ni Mayap ang mataray na kaklase kung kaya't kagad na lamang niyang hinanap kung nasaan ang kanilang guro. Sa gayon ay makauwi na sila kaagad. Lumabas ng kwarto si Luna. Mapapansin ang matamlay niyang kilos. Ngunit may pananabik na makita ang kanyang mga estudyante. Agad na nilapitan ni Dalig ang guro at ibinigay ang bulaklak na kinuha niya sa kanyang baga. Maging si Mayap ay hindi alam na may tinatago pala itong sorpresa sa kanilang guro. Napangiti si Luna nang tanggapin ang bulaklak. Aba, may pabulaklak ka pang nalalaman ha? Pinitas ko lang naman niya kanina sa daan eh. Nangingislap ang mga mata ng binata habang sinisilayan ang maamong ganda ng guro. Lumulubog na ang araw kung kaya't inaya na ni Mayap ang kapatid na bumalik na sa kanilang tinitirhan. Animoy narinig ni Luna ang bulungan ng magkapatid.
Dumidilim na. Siguradong aabutan kayo ng gabi sa daan. Bukas na lang kayo umuwi. Tsaka marami pa tayong pag-uusapan, di ba? Pumayag sina Rosette at mga kasamahan nito, maliban na lamang kay Mayap. Te, bukas na lang tayo umuwi. Wala rin naman tayo masasakyan dahil gabi ni. Tahimik na umupo na lamang si Mayap malapit sa bintana. Nakaramdam siya ng kaba nang mapansin ang iilang mga taong nakamasid sa bahay ng guro. Maya-maya'y umalis din ang mga ito. Ngunit pakiwari ni Mayap ay may masamang balak ang mga ito sa kanila. Ayon kay Luna, hindi siya nakabalik ng paaralan dahil may sakit siya sa puso. Dahilan na hindi siya maaaring mapagod. Kinakailangan niyang magpagaling bago makapagturo muli. Naghain ng hapunan ng ina ni Luna. Ngunit hindi nakayanan ni Mayap ang lansanon maging ng kanyang mga kaklase. Pasensya na kayo. Dahil ganyan lang talaga magluto si Inang. Malasado. Sandali lang. Ipapaluto ko sa kanya ulit. Ayos lang po. Tila mahilig po kayo sa kinilaw at dinuguan? Ay oo. Paborito ko ang kinilaw, dinuguan at inihaw. Bukas sasabihin ko kay Inang na ipag-ihaw kayo. Tanging saging na lamang ang kinain ni Mayap at dalig. Kung kaya't na po na yon ni Luna. Huwag niyo na po silang alalahanin. Mahilig naman talaga sila sa saging. May lahing unggoy po kasi. Nagsitawa na ng grupo ni Luna. Ngunit hinayaan lamang siya ni Mayap. Matapos kumain ay dinala ni Luna ang mga estudyante sa kani-kanilang matutulugan. Dadalawa lamang ang kwarto, kung kaya't mas minabuti ni Mayap at dalig na doon na lamang sa sala matulog. Pinakiramdaman ni Mayap ang paligid habang lumalalim ang gabi. Ngunit wala siyang nararamdamang pagbabago at kakaibang naririnig. Maliban sa tunog ng mga kuliglig, ilang sandali pa'y nakaidlip na ang dalaga. Bigla siyang napabalikwas ng bangon nang biglang may humihila sa kanyang mga paa. Kasabay ng mga sigawan na umaalingaw sa loob ng bahay. Napansin ni Mayap ang kwintas na kumikinang. Batid niyang nasa panganib ang kanilang buhay. Naaaninaw niya na isa-isa silang sinasalakay ng mga mangkukutod na aswang. Kinapa niya ang maliit na kutsilyo na yari sa tanso na nakatago sa kanyang bewang. Itinarak niya yon sa kamay ng humihila sa kanya. Batid niyang nasugatan niya ito, dahilan na siya'y mabitiwan. Gumapang siya upang hanapin ang kapatid, ngunit wala na ito sa kanyang tabi. Pilit na binubuksan ni Mayap ang bintana habang abala ang mga mangkukutod na aswang sa pagsugod sa kanyang mga kaklase. Sa gayon ay makalabas sila roon. Buong lakas niyang sinipa ang kawayang bintana, kung kaya't nasira niya ito. Lumapit sa kanya ang matandang babae na nooy nagbabaga ang mga mata. Batid niyang yun ang ina ni Luna. Hindi siya natinag sa paninindak nito. Hinila niya ang buhok na matandang aswang at pinulupot sa leeg nito ng ilang beses upang masakal. Mga kampon kayo ng demonyo! Ang dapat sa inyo, mamatay! Nangangatog na nagtago si Rosette sa gilid ng kabinet. Nakita niyang sinusugod ni Mayap ang matandang aswang. Sinenya sa ni Mayap si Rosette na lumabas sa bintana sapagkat walang nakabantay roon. Nangangatog na sinunod ni Rosette ang utos ni Mayap. Halos lumuwa ang mata ng matandang aswang sa ginagawang pagsakal ng dalaga gamit ang mahaba nitong buhok. Sa tulong ng mutya ng isda na naging bato, ay naging malinaw ang paningin ng dalaga sa kadiliman. Ang mutya ng reflesya ay nagbibigay ng lakas, proteksyon at ginagabayan siya sa anumang laban. Patuloy na hinahanap ni Mayap ang kapatid sa mga nakahandusay na mga biktima na nilalantakan ng mga mangkukutod. Ngunit wala roon ang kapatid niya. Nasaan na kaya si Dalig? Ano nang nangyari sa kanya? Lumabas ng bahay si Mayap
kasunod ni Rosette at ng dalawa nilang kaklase. Sinundan sila ng mangkukutod na aswang, ngunit malakas na hinahampas ni Mayap gamit ng kahoy ang aswang na humahabol sa kanila. Kinuha niya ang tirador na nakatago sa kanyang bulsa at inasinta ang ulo ng papalapit na aswang. Ilang sandali pa ay bumulagta ito sa lupa at nawalan ng buhay. Hindi ka aswang, Mayap. Patawarin mo ako sa maling paratang ko sa'yo. Huwag ka nang umiyak. Ang importante ay makatakas tayo rito. Ngunit kailangan kong mahanap si Dalig. Hahanap ako ng lugar na inyong mapagtataguan upang makakilos ako ng maayos. Mayap, huwag mo kaming iiwan. Ayoko pang mamatay. Sakaling mahuli kami ng mga aswang. Kinuha ni Mayap ang bote ng langis sa kanyang baga. May samot-sari yung sangkap, kasama na ang katas ng makabuhay. Inutusan niya sina Rosette na iaplos ang langis na kanyang ibinigay sa buong katawan nila upang hindi sila atakihin ng mga aswang. Nagkubli sina Rosette sa mayayabong na talahib, habang si Mayap ay patuloy sa paghahanap kay Dalig. May natanaw siyang kubo sa di kalayuan sa bahay ni Luna. Dahan-dahan niyang tinunguyo na at sinilip ang siwang ng kawayang dingding. Namilog ang kanyang mga mata nang makitang nakataling si Dalig habang nakahubad. Wala na rin ang kwintas ng mutya ng reflesa sa kapatid. Naaninaw niya na hawak-hawak yun ng babaeng aswang, nakawangis ng kanilang guro na si Luna. Hindi pa nahahati ang katawan nito. Malakas na sinipa ni Mayap ang pintuan ng kubo, kung kaya't nagulat ang aswang na si Luna. Kalagan mo ang kapatid ko kung ayaw mong ibaon ko ito sa ulo mo! Hawak niya ang tansong patalim habang nakaharap sa aswang. Maraming sugat sa katawan ni Dalig habang tumutulo ang sariwang dugo nito. Tinulak siya ng aswang kung kaya't nabitiwan niya ang tansong patalim. Tinaganan siya nito kung kaya't nagpagulong-gulong sila sa lupa. Hindi may pagkakaila ni Mayap na sadyang malakas ang aswang. Ngunit batid niyang ginagabayan siya ng mga puti ang gabay, kung kaya't nananalaytay sa kanyang katawan ang lakas na taglay ng mga mutya na kanyang tangan. Pilit na ibinabaon ng mangkukutod na aswang ang matalim nitong kuko sa leeg ni Mayap. Ngunit gano'n na lamang ang pagsangga ng dalaga. Ilang sandali malakas na hampas ang dumapo sa ulo ng aswang. Napasulyap ito sa taong may kagagawan sa kanya. Nanginginig na napaatras si Rosette dahil sa takot sa aswang. Nabaling muli ang pansin nito kay Mayap. Ngunit ibinuhos ng dalagang langis na may sangkap na makabuhay sa mukha ng aswang, dahilan para mabitiwan siya nito at malakas na bumalahaw. Hindi mawari ng aswang ang kati ng kanyang mukha, maging ng buo niyang katawan. Pilit niyang hinahablot si Mayap, ngunit hindi niya ito mahawakan dahil sa lumabo ang kanyang paningin. Ilang sandali inasinta ni Mayap ang noo ni Luna gamit ang tirador na may tansong bala. Bumaon ang bala sa noo ng aswang nilang guro. Ilang sandali pa'y bumulagta ito sa lupa hanggang sa malagutan ng hininga. Humanga ako sa'yo, ngunit sa likod ng maamot napakabait mong muka ay may lihim ka palang tinatago. Lumapit si Rosette kay Mayap dahil sa hindi makapaniwala sa lakas ng dalaga. Bakit nakayanan mong patayin ng mga aswang? Bakit ang lakas mo? Tibayan mo lamang ang iyong loob. Tiyak matatalo mo ang mga kalaban. Naalala ni Mayap ang kapatid. Awang-awa siya nang makita ang mga sugat nito sa katawan. Binihisan niya ang kapatid at inalalayan. May nangyari ba sa inyo? Ate, inakit niya ako eh. Hindi ako nakatiis. Kung kaya't may namagitan sa amin dalawa. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi yun maaaring suotin kapag Hindi na itinuloy ni Mayap ang sasabihin. Imbis na magalit sa kapatid, ay niyakap na lamang niya ito.
Hayaan mo na yon. Ang importante, buhay ka, Dalig. Nakuha man niya ang mutya, ngunit wala namang bisa. Sa susunod, wag basta-basta pairali ng puso. Gamitin mo rin ang iyong utak upang hindi ka mapahamak. Tinulungan ni Rosette si Mayap upang buhatin si Dalig. Dahil sa malaki ang pangangatawan nito, ay nahirapan silang dalawa. Naaaninaw ni Mayap na papalapit sa kanilang kinaroroonan ng 3 makukutod na mga aswang. Pinagaspas ng mga ito ang kanilang mga pakpak. Ganun na lamang ang iyak ni Rosette at ang dalawa niyang kasama. Isa-isang inasinta ni Mayap ang mga mangkukutod, ngunit iniilagan lamang nila ang mga bala. Nabahala ang dalaga na makapal na 2 bala na lamang ang naroon sa kanyang bulsa, kaya't kinakailangan niyang matamaan ang kanyang mga kalaban. Diyos na makapangyarihan, naway iligtas po ninyo kami mula sa masasamang nilalang. Dinggin ang aking panalangin, mutya ng aking tangan, naway gabayan ng mga putihang gabay. Paulit-ulit na dasal ni Mayap. Pumalahaw ang isang mangkukutod na aswang nang matamaan ang katawan nito ng sunod-sunod na bala. Bahagyang napangiti si Mayap nang maaninaw si Apo Maka na inaasinta ang kanyang mga kalaban. Isa-isang bumagsak sa lupa ang mga mangkukutod na aswang habang nangingisay. Lumapit si Apo Maka sa kanila at kinuha ang bote ng langis na may halamang sangkap. Hinaplos yun sa sugat ng binata. Pinagod niyo ko mga bata. Batid kong nasa panganib ang inyong buhay, kaya sinundan ko kayo. Ilang sandali pa'y may narinig silang pumapagaspas. Pinapasok silang muli ni Apo Maka sa kubo at inutusan na isarado ang pintuan. Maya-maya'y naaaninaw nila na may isa pang mangkukutod na aswang na sumugod sa matandang manggagamot. Hinarap siya ni Apo Maka, ngunit tumilapo ng matandang manggagamot nang matamaan siya ng malapad na pakpak nito. Rosette, maaari bang bantayan mo si Dalig? Lalabas ako upang hanapin ang kalahating katawan ng aswang na yan. Natitiyak kong malapit lamang dito yon. Dahan-dahang lumabas ng kubo si Mayap at hinanap sa talahiban ng kalahating katawan ng mangkukutod. Hinawi niya ang mga talahib hanggang sa makita niya ang maraming itlog doon. Nabasag ang isang itlog. Nagulat siya nang makita ang ulo ng amain sa loob noon. Hindi makapaniwala si Mayap sa kanyang nasaksihan na maging si Sinto ay nabiktima ng mangkukutod. Nagpatuloy siya sa paghahanap sa talahiban hanggang sa marinig niya ang mga kaluskos. Maya-maya'y natagpuan niya ang kalahating katawan ng mangkukutod na kalaban ni Apo Maka. Pinatakan niya yun ng nangis ng makabuhay na sangkap. Sa tuwing parami ng parami ang kanyang pinapatak, ay palakas naman ang palahaw ng aswang. Hindi may kubli ang galit ni Mayap sa mga aswang na siyang nagpahamak sa kanilang magkapatid. Ang siyang dahilan ng pag-awalay nila kay Lola Liway. Dahil sa inyo, muntik na mamatay ang aking kapatid. Wala kayong puwang sa mundo. Hindi na dapat kayo nabubuhay pa. Malakas na itinarak ni Apo Maka ang tansong patalim sa dibdib ng mangkukutod na aswang. Unti-unti itong nanghina at dilat ang mga matang nawalan ng buhay. Ang lahat ng itim na bato na inilabas ng mga aswang ay tinipo ni Apo Maka at nilusaw sa pamamagitan ng apoy. Sa gayon ay wala nang makakakuha nito para gamitin sa kasamaan. Sumapit ang umaga na hindi nakatulog sina Mayap. Laking pagsisisi ni Rosette sa ginawa niya noon kay Mayap. Sana mabigyan mo ako ng pagkakataon na itama ang pagkakamali ko. Gayong napatunayan ko na hindi ka aswang. Patawarin mo ako, Mayap. Sino ba ako para hindi ka patawarin? Lahat naman tayo deserve ng second chance, hindi ba? Ang importante ay may natutunan tayo sa ating mga pagkakamali. Nagtulungan sina Mayap at Rosette upang akayin si Dalig. Nag-abang sila ng masasakyang pauwi sa kanilang tinitirhan.
Sa tulong ni Rosette at ng dalawa niyang kaibigan, nalaman kung sino ang tunay na naghahasik ng lagim sa baryo. Ang gurong sina Luna, Fe at ang pamilya ng mga ito. Inihatid ni Apo Maka sina Mayap at Dalig sa tirahan ni Lola Liway. Nagulat ito nang makita ang matandang manggagamot. Matapos na maihiga si Dalig sa silid nito, ay mahigpit na yakap ang iginawad nito kay Apo Maka. Mangiyak-ngiyak niyang kinausap ang matanda. Nalaman ni Mayap na si Apo Maka ay nakatatandang kapatid ni Lola Liway. Ang tunay na pangalan niya ay Ligaya. Dahil sa pagkamatay ng asawa at anak, siya ang pinaghinalaang aswang na kumitila sa buhay ng kanyang mag-ama upang hindi madamay ang kapatid sa pagtugis ng mga tao sa kanya. Ay mas minabuti niyang magpakalayo-layo at manirahan sa bundok at kagubatan. Ilang dekada ring hindi nagpakita si Apo Maka kay Lola Liway. Ngunit lingid sa kaalaman ni Lola, lihim siyang binibisita ni Apo Maka at sinisilayan mula sa malayo. Ang pagkakaroon ng malapad na nunal ni Mayap ay namana niya sa kanyang Lola Ligaya, o mas kilalang Apo Maka, na isa ring antingera. Wakas.